Kailangan nyo kami. Minsan sa inyo'y nagpangiti. Kapag lipas ng mga taon, man naman ang panahon natin. Kamusta 30s? Viral at pinag-uusapan ngayon itong magpasikat performance ni Jugs, Bong at saka ni Teddy sa It's Showtime. Ngayon nakikita ko to sa newsfeed ko, dare-derecho, dami nagsasabi na iyak sila. Sabi ko, sige tignan ko nga. Tapos pagtingin ko, hala, naiiyak din ang klaro. Grabe. Hindi ko lang alam bago tayo mag-umpisa at pag-usapan tong video na panonoorin natin ngayong araw. Gusto ko lang malaman, no? Sa mga Gen Z, kilala pa ba nila sila Dolphy? Ayan, sila Babalu, sila Redford White, na alam mo kahit napakatagal na nilang wala, hanggang ngayon talaga, nare-reference pa rin sila kasi ang dami talagang epekto ba sa buhay ng mga mamamayang Pilipino. Totoo yan. Mamaya pag-usapan natin. So, kilala pa ng mga Gen Z? Naiiyak din ba yung mga Gen Z dito sa video na to? Anyways, bago natin ituloy yung video natin, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, and notification bell kasi meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin nyo lang yung question of the day natin sa dulo ng video na to. Puntahan na natin ngayon yung performance. Kanina ko lang pinanood, parang 1 or 2 hours ago. So una, nagpakilala sila, sayaw-sayaw sila as Redford White, Babalu, at saka as Dolphy, no? Home Along the Riles, Okidokidok. Hindi ko alam yung Body and Soul, hindi ko na siya naabutan. Okay, pinakita nila yung mga clips. Yan, pinakita nila si Redford White, si Babalu, yung dati mga palabas nila. Hanggang sa, hala, ayaw kunyari, tapos na! Sabi, ako rin, hala, ito na yun. Yun din honest reaction. At yun na yung performance nila. Nagtatanong, yung mga audience, pati sila Vice Ganda, more pa daw. Ito magpasikat kasi talaga lagi talaga tong trending, lagi talagang pinag-uusapan. Dahil literal na nagpapasikat talaga sila dito. Hindi ko alam kung sila yung nag-iisip ng mga performances nila or may writer sila. Pero kung sino man po nakaisip nito, napakagaling nila. So yun na nga, sabi nila, ayun na yun! Yun na yung performance hanggang sa ni-replay nila. And they used AI. Hindi ko alam kung ano yung tamang term. Deepfake ba yung tawag doon? Deepfake ba? May mas magandang term pa ba sa deepfake? Pero ginamit nila yung AI para i-replace yung mukha. Si Redford White, hala, eto na. Hala, parang naiiyak din ako! Nakakaloka nung sumasayaw, parang sila talaga. Redford White, si Babalu, ayan, honestly, isa sa mga pinakamagagaling talaga, Babalu at saka Redford White. Naiyak ako kasi it took me back to the time na, alam mo yung gigising ako na Sabado ng umaga. Hindi naman kami mayaman, so bumibili lang kami pandesal, tas sinasawsaw lang namin sa kape habang nanonood ng Cinema One. Alam nyo ba yung Cinema One? Yung mga kanta dun sa mga palabas nila, kabisado ko lahat at paulit-ulit talaga. Every week talaga parang napapanood namin. I think hanggang ngayon pinanonood pa rin ng mga nakakatanda, no? Hindi ko alam yung mga bata, pero pinapanood pa rin to ngayon. Alam ko in-upload na nila to ng Star Cinema, kung di ako nagkakamali, yung mga comedy ganito. Na hanggang ngayon talaga natatawa pa rin ako. Nababalik ako, paraan sa, naiiyak na klaro. Nababalik ako dun sa time na alam mo wala ka pang problema. Or at least hindi ka pa aware sa mga problema. Kasi pagtanda mo, saka mo lang nare-realize, ay shit, ang hirap pala namin. Ay hala, hindi pala ganun kaganda yung buhay namin. Diretso ko muna yung kwento. Eto na tayo. After ng performance na yon, ayan, pinakita na sila. Meron pa silang, pumunta sila sa parang white screen. Parang green screen ata. Tapos, putang ina, naiyak ako na. Yung sila Vong, ayan, habang kumakanta sila, bigla nagta-transition sa mukha nila. Dolphy, Babalu, Redford White. Tapos, after noon, pakita natin na mabilis din. Lahat Ito ko, Aping Daldal, Carding, Joy Biado, Pork Chop Duo. Si isa sa mga favorite ko pa, yung partner ni Chris Aquino, ano pangalan nun? Si Rene Requiestas. Ayan. Natatawa ako na naiiyak kasi lahat yan napanood ko. Balik tayo sa
hirap ha. Pasensya na po sa ating topic. Alam mo, ngayon ko lang din na-realize habang pinanonood ko na tayong mga Pilipino talaga mahirap yung mga buhay natin at ang laki ng impact nila. Kasi literal na nakakalimot tayo. Nakakalimot tayo sa problema kasi napapanood natin sila. Napapa-internalize din ako kasi alam ko meron din hindi naman ganun karaming nanonood sa akin, pero alam ko, nabibigay ko rin tong gantong feelings pag nakakabasa ako ng mga comments paminsan. So, naiyak ako. Parang 360 moment din para sa akin. Ang dami ko na mga nare-realize. And na-apply ko sa sarili ko. Ganon din nga sa akin, te. Pag nanonood ako ng comedy nila, parang masaya ka lang, di ba? Puro kalokohan lang. So, palakpakan para sa kanila. Naiiyak si Claro. So, lahat talaga. Sila na rin mismo nagsabi. Nakikita nila habang nagpo-perform sila naiiyak. Especially si Karil. Kasi di ba parang, pakitama ako parang stepfather niya si Dolphy. Tama ba? Hindi ko po kasi alam eh. So, ayun na. Pinakita pa si yung si Miss Minchin. Ayan, si Miss Tapia. Lahat ng mga komedyante. Chapusit. Ayan. Kung sino-sino pa lahat yan. Naaano ako kasi lahat kilala ko. Alam niyo mga kabataan ha, iba talaga yung comedy namin noon sa comedy ngayon. Malayo na talaga, iba na talaga yung style. I think madidiscuss natin mamaya, tignan natin. Ibang-iba na talaga ngayon. At sa dulo pati, eto na. Yung Home Along the Riles, lumabas si Nova Villa, te. Para naiiyak din si Nova Villa. Medyo nag-fail nga lang ng konti kasi nagiging dolphin din yung mukha ni Nova Villa. Sabi ni Bong Navarro, parang si Scooby-Doo daw si Redford. Atawa din ako. Oo. Nag-Scooby-Doo nga. Pero, that being said, nakakaiyak talaga. Tingnan niyo yung mga comment ng mga tao. Basahin natin ha. Teka, magsalamin lang ako, hindi ko mabasa ng maayos eh. A one-of-a-kind production number. Surprisingly, sabi niya, tears started flowing when the comedians who passed away were literally brought to life. Thank you for giving us special tribute. Ngayon, alam mo, actually, i-content ko rin to eh. Yung mga deepfake issue yan ngayon. Malalang issue siya today. Na-realize ko hindi lahat, no? Pag maganda yung intent, nagagamit ng tama ang AI eh. Gagamit siya ng tama pag maganda yung intent. Ito yung example nun. Grabe. Basta pa ulit tayo. Ano sabi dito? As a tambay of Cinema One and PBO, sabi ko sa inyo eh. You got me. Maliit pa lang ako. Isa na ako sa napapasaya ng mga komedyanteng yan. Thank you, Jugs, Teddy, and Vong. Marami talaga yung mga kasama yung mga lolo't lola nila. Ako din eh. Yung mga napilitan lang ba manood ng ganyan? Dahil hindi mo naman talaga gusto yan eh. Pero in time, naano mo na rin siya, nagustuhan mo na rin kasi na-incorporate mo dun sa bonding yun ng lolo't lola mo or nanay tatay mo. Naiintindihan nyo ko. Ganon. Kakaiyak talaga siya. O, isa pa tayong comment dito. Sobrang nostalgic at nakakaiyak. Ang galing lagi nila Jugs and Teddy. Good job. I think sila talaga yung lagi nananalo, no? Si Jugs and Teddy. Nakalimutan ko na yung mga performances nila pero parang may naaalala ko yung isa din yung dati, yung backtracking. Na-surprise din ako doon. Galing! Sobra. Ito yung last na nakita ko. May sinabi si Vice Ganda. Hindi ko lang alam kung same episode to, no? Pero sabi niya, dati nung panahon nila, mahirap nang magpatawa noon. Pero grabe yung hirap magpatawa ngayon. Minsan pag nanonood ako ng mga lumang comedy, sasabihin ko, nakakatawa yan, no? Paano pag sinabi ko yan ngayon? Anong mangyayari sa akin? Paano pag ginawa ko yan ngayon? Anong mangyayari sa akin? Ang sarap magpasaya ng mga Pilipino pero lately, ang hirap nyo ding pasiyahin. Konting kibot, konting utot, diba? Merong pangit na reaction. Nag-evolve naman talaga yung comedy. Pinanonood ko to sila pa rin ngayon. Napapanood ko pa rin sa YouTube yung mga video nila kasi naka-upload nga. And okay naman. May mga jokes lang kasi talaga na hindi na talaga pwede ngayon, no? Especially yung mga very misogynist na mga jokes. Madami yan noon. Yung mga jokes about mental health, alam natin bawal. Hindi talaga, di ba? Insensitive talaga. Hindi naman sa ayaw natin pag-jokein sila, pero hindi talaga tama yung mga ganun joke. Joke sa katawan, joke sa kulay, hindi talaga okay. Nag-evolve lang talaga siguro, pero itong mga to, Diyos ko, legends talaga sila.
Lalit na ano, umiyak talaga ako kanina na yaman. Pinalolood ko to. Mag-isa lang ako dito. Di pa ako naliligo. Ito yung question of the day natin, ha? Para sa 1,000 Gcash giveaway, tatanungin ko kayo, anong naging epekto sa inyo or ano yung mga alaala nyo habang pinanonood itong mga komedyante na to? Gusto kong marinig yung mga kwento nyo. Kaya i-comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third. Nagpapaalam. Sana'y maalala nyo kami. Minsan sa inyo'y nagpangiti. Kapag lipas ng mga taon, man naman ang panahon.